Inanunsyo ng Malacanang na pinalawak ng Department of Health ang HIV/AIDS testing at prevention efforts nito sa harap ng patuloy na tumataas na bilang ng mga taong mayroong HIV sa Pilipinas. Dating Labor Secretary Silvestre Bello nagpalabas ng paglilinaw na hindi si PBBM ang nag-alok ng 1 billion pesos upang siya ay kumandidato sa Davao City noong 2022. Ang nag-alok ay isang taong napakalapit sa presidente at sinabing ang proposal ay mula mismo sa Malacanang. Tulad ng pinangangambahan ng mga negosyante, muling tumaas ang presyo ng mga inaangkat na sibuyas. Batay ito sa monitoring ng Department of Agriculture. Mahigit 300 pesos na raw ang kilo ng imported na pulang sibuyas. Suportado ng mga malalaking negosyante at labor groups ang panukalang batas na nagtatanggal ng value-added tax sa kuryente. Sinabi ng grupo na maiibsan ang financial pressure sa mga bahay kapag inalis ang VAT sa bayarin ng kuryente. Pass on sa mga consumer kasi ito kaya hindi lugi ang mga power companies. Tila hinahabol ng intriga ang artistang si Ruby Rodriguez na ngayon ay nakabase sa Amerika. Ipinakalat kasi ng isang vlogger na merong anak sa kanya si Senator Tito Soto noong sila ay magkasama pa sa Itbulaga. Kasabay ng pagsasabing hindi ito totoo, sinabi ni Ruby na kakasuhan niya ang vlogger na may pangalang Pinastar. Nasa bansa pa ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na naghaharap sa maraming kasong kriminal kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero. Ayon sa Bureau of Immigration, wala silang record na bumiyahe palabas ng bansa si Ang ngayong taon.